gotta thank you once again for all your goodness, of God, your love and care to each and every one. Thank you, Lord, for bringing us here at your sanctuary to worship and magnify you. Father, we pray, continue to nourish us with your word. Continue, God, to speak to us, O Lord, because we know that the source of our strength is your word, O God. So, Father, give us your message. Give us your word, O Lord. Dahil ito po ang aming kalakasan. Dito po kami humuhugot ng aming kalakasan, Panginoon. Kaya pagpalain mo ang bawat isa, ganun din ang salita mo na aming papakinggan sa hamon ito. Salamat po, Diyos, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, let's all sit down. Praise the Lord. I just arrived yesterday. I thank the Lord for giving me the opportunity to stay in Japan for at least 1 month and 2 days. Praise the Lord sa ating mga kapatiran doon sa Japan. Kumusta daw kayong lahat? Dito sa Hong Kong, they are extending their regards to each and everyone. And we praise the Lord because hindi nawawala ang problema kung saan-saan ang trabaho ng Panginoon. Amen? Pero doon nakikita natin na buhay ang trabaho ni Lord. Amen. Alam niyo, kung wala ng problema ang tao, ibig sabihin patay na. Pero kung maraming problema, buhay na buhay yan. Amen? Kaya we praise God for our brethren. At least napasyal ko din ang trabaho ng Panginoon from south to north. And I saw the work of the Lord. Napakaganda ginagawa ng Panginoon doon sa Japan. Kaya let's continue to pray for Japan because ang nakita ko po doon ay kahit mga bata-bata ang mga leaders nila, no? Yung mga ibang leaders na nag-set up dahil sa kadami ng trabaho ng Panginoon ay mapilitan na may-set up ang mga babuhan sa iba't ibang mga outreaches dahil hindi naman pa-occupying ng mga pastors natin, mga pastoral leaders natin. But you could see the hand of God na kumikilos kahit sa mga bata na ginagamit ng Panginoon, makita mo pa rin ang pagkilos ng Panginoon. I'm just imagining noong starting ng free believers. Starting ng free believers ay wala pang formal na DPC noon. Basta sabihin mo, Pastor, kasi Pastor pa si Bishop noon, Pastor, gusto kong mag-full time. Okay, ang ginagawa ni Pastor, come, sabi niya, come, I will pray for you. Yeah. Come, I will pray for you. And after that, okay, you go. Ganon ang ano namin noon. At nai-imagine ko yung mga bata, hindi pa barungan na nag-set up in Japan. But you can really see how God works. Dahil sa kadami ng outreach na nabuluksan, wala nang maipadala. Then, maraming mga leaders din na umuuwi because nag-get na yung mga visa nila. But we praise the Lord because God is sustaining His work. So let us include our brethren in Japan. Let us include also the driver ministry. Alam niyo doon, hindi kagaya dito na pagbaba mo dyan, bus.
pag bababa dyan, MTR, ang daming klaseng sasakyan dito. Noon, kailangan na sunduin nila yung mga kapatiran para makapuntang ng service. Dahil ang layo yung mga MTR nila, walang bus. Kung may bus man, for example, kung limipas na yung isa, wala na, mag-antay ka ng isang oras, ganon. And our pastors and our brethren need to really sacrifice because they will go for how many hours na magsusundo. Imagine pagsundo nila, 2 hours, 3 hours. Sinusundo yan. Tapos after ng service, hinahatid na naman. Kaya kung Sunday talagang nag-i-check taga-sundo, they will start about 3 o'clock early in the morning. 3 o'clock para magsundo sila. Para alas 6 na buo na sila. Then alas 6, tamang-tamang pagbalik nila time ng service. That's why let's continue to pray for them. Dahil siyempre inaantok. But we praise the Lord even for our pastors, Pastor Eddie and Pastor Chris. Talagang grabe ang kunat at ang susundo nila. Noong last na anniversary, joint fellowship namin, nagsundo silang mag-asawa. 3 o'clock in the morning. Iba yung sinundo yung isa, iba yung sinundo yung isa. Ganun po ang ministry natin doon. From north to south. Ganun din. Yung sinundo doon din, nag-joint fellowship kami doon sa south. Alam din nyo, nagsundo yung 6 hours. Kaya 6 hours sinundo, tapos ayan na madali, 6 hours na naman na ibabalik. Tapos 6 hours na naman na ibabalik sila. But you see the sacrifices of our brethren. Kaya napaka-buti po ang Diyos. Kaya let's include them in our prayers. Amen? So let's continue to pray for the work of the Lord in Japan. Amen? Hallelujah. Ibang-iba din ang iba-iba yung sitwasyon bawat lugar. Amen. Pero yan po ang isang ministry natin. Kaya marami tayong sasakyan sa Japan. Yes! Marami tayong sasakyan sa Japan. Pero, alam niyo, ginawa nila, tour outreach. Tour outreach, nag-preach sila sa sasakyan nila. But because it is pledges, syempre sasakyan lang ng church. Kaya, siguro wala, Japan ang mukhang mag-drive. Because you will be challenged really na mag-aral. Lalo-lalo na kung nagnoon yung desire sa ministry. Talagang, and we praise the Lord dahil ang mga kapatiran doon, nag-aaral sila tapos bibili sila ng sasakyan nila. But, alam niyo, nagagamit sa ministry. Amen. Let's continue to join. Let's continue to pray for Peace in Japan. Amen. Okay, I'm just praying what could I share. But this is the word of God that God had given me. And it was confirmed for the first testimony. Yung first na nag-testify nito is confirmed. Kaya talagang confirmed na information. And I would like us to open our Bible in Matthew chapter 14. This is very common. Ito po ay very common na palagi nating binabasa, palagi na ito-preach. But I would like us to be reminded again for this chapter and verses. Yeah? Okay, so are you ready? Amen. Kayo din nasa online. Good afternoon to everyone. In Matthew chapter 14, verse 22.
Ito po ay after ng pinakain ng Panginoon ang maraming tao. Ayan. And after that, dinismiss niya ang mga tao at sinabi niya, pinasakay niya ang kanyang mga disciples sa bangka to go to the other side. Okay? So, tingnan natin, basahin natin. Sabi niya, immediately, but the preceding verses, yan po ang background niya. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So, dinismiss niya yung crowd dyan. Tapos, pinasakay niya yung mga disciples niya. Next verse. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. Basahin natin. Tapos, iisa-isahin natin na basahin. I explain. Next verse. But the boat was already considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. Nakaiwat sumulat na basa. Next. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched him were healed. Hallelujah. Amen. So, let's start. Yan lang, ito ang talakayan natin, verse by verse. And I believe na marami po tayong mapupulot na aral dito. Okay? Starting verse 22. Sabi ko kanina, ayan, dinismiss niya ang mga tao, tapos, sinabi niya sa kanyang mga disciple, nasasakay sila ng boat. Itong mga disciple naman, sumunod sila kay Lord. Kaya, sumakay sila. Okay. Alam niyo mga kaibigan, ang title natin is ganito. Anong title niya? Ang title natin is ito. In times of storms, God is in control. In times of storms, God is in control. Sino ang walang dumarating na bagyo sa buhay? Alam niyo, kahapon, mula nung madaling araw na nag-start kami sa bahay ni Pastor Edelyn, malakas yung ulan. Kasi yung bagyo galing sa Pilipinas, dumaan doon. Ang lakas ng ulan.
ko sa airport. About 2 hours. Plus, from their place, doon sa Juan. Noong, it's good, maraming makita na doon po sa, kung saan makikita yung mga flight, may maraming na-cancel. Pero salamat sa Panginoon, hindi ko na-cancel yung flight ko. Pero noong nasa class kami, syempre, sa part ng Japan, I think by part ng Japan na talagang dumaanan na ano namin ng Baguio at saka Juan. Naramdaman mo talaga yung ganun yung aeroplano. Ganun. Tapos, parang yung bus na, parang yung sasakyan na dumadaan siya ng round na nanggaganon. Pero, syempre, hindi mawawala yung ganon sa buhay. May bagyo, may pagsubok sa buhay. Pero sabi niya, God is in control. Amen. Isang makita natin dito, alalahanin natin na itong mga disipulo si Lord ang nag-utos sa kanila na pumunta sila doon sa other side. Isn't it? Yung mga disipulo, nag-obey lang sila sa command ni Jesus. Pero kahit nag-obey sila sa command ni Jesus, ay nasalubong pa rin nila ang bagyo. Ay dumating pa rin ang bagyo. But the good thing is, in verse 22, in verse 23, I should say. In verse 23, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Makita natin dito, sabi niya, sige, mauna kayo. You go to the other side. Sumunod ang mga disciples. Pero makita natin dito na si Lord pumunta doon sa mountain para mag-pray. Nakita ba ninyo dito? Makita natin dito na itong mga disciples, they are obeying the Lord, but the storm came on their way. But the good thing is, ang napakaganda dito, tingnan ninyo, nandoon si Lord, pinag-pray. Nandoon si Lord, nag-pray. Yan. And it was confirmed na sabi niya, Jesus is on the right hand of the Father, praying, interceding for you and for me. Kahit pala nandito si Jesus Christ noon, ipinalangin niya ang kanyang mga disipulo. Alam niya na may bagyo na darating. Alam niya na may tropa na darating. Ang kanyang mga anak. But remember, siya ang nagpasakay sa kanila. Siya ang nagsabi, nag-umilan ang mga disipulo. Ibig sabihin, take note this, pag ninyo kalimutan ito. Hindi lang ang sumusuway sa utos ng Diyos ang natuturugan. Kahit ang tapat na anak ng Diyos, may darating at may darating na bagyo. Sabi ko, itong mga disipulo, obedient sila sa sinabi ng Panginoon. Ang Panginoon ang nag-command sa kanila, pero nandoon pa rin ang bagyo sa kasalukuyan na sila'y nag-obey. Yay! Amen? But the good
The next, hindi, doon pa rin sa next sentence. Sabi niya, when evening came, he was there alone. Next verse. But the boat was already considerable distance from the land. So nandoon na sila sa, malayo na sila, no? Buffeted by waves because the wind was against it. Tingnan niyo, nandun si Jesus, pero nandun yung mga disipulo niya, natutrouble sila, nababagyo sila, no? Nababagyo sila. But Jesus is there in the mountain praying, praying. Next verse. During the fourth watch, Tarbangon. Alam niyo ang tarbangan? Yes. Araw. During the fourth watch of the night, Jesus went up to show them. Another good thing in here is, during their trouble, Jesus is praying. Not only praying, but alam niyo yung fourth watch na sinasabi yung pagbangon, yan daw ang pinaka-dark of the night. Yan din ang pinaka-deep sleep. So malagmayat tinutulog di pagbangon. Yan tinutulog. Pero may point dito. Yan. Tingnan natin. During the fourth watch of the night, Jesus went up to them. Other version, to show himself to them. Pinaka-dark part of the night. Jesus went to them. Hallelujah. Hindi lang ipinanalangin ang kanyang mga disipulo, pero yung time na pinaka-dark, pinaka-trouble ng buhay mo, Jesus will show himself. Amen. Praise God. God will come to you. Hindi pa pumupunta si Lord dahil hindi yan ang pinaka-dark sa buhay mo. Pero yung time na pinaka-dark sa buhay mo, God will show himself to you. Wow. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya kayo mga nanonood, I tell you, even in the darkest night of your life, God will come to you. If God will come to you, if the presence of God is there, there is something na gagawin ng Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Yes. Kaya nung pinaka-lalim ng gabi sa buhay ng mga disipulo, Jesus came walking on the lake. Alam magpagina. Noong kami po ay pumunta sa Bible study, sabi ni Pastor Jeff, sabi niya, Bishop, alam mo kung may nadaanan kami parang dam, maliit na dam. Sabi niya, Bishop, kung winter, ayos lahat yan. Sabi ko naman, saan pupunta ang mga fish kung mag-ayos sila? Saan kaya pupunta ang mga fish kung mag-ayos? Sabi ko, may parang siguro ang ginagawa ng government. Parang pinupukan nila yung ibang or may part na parang pupuntahan ng mga fish. Ganun. Sabi ko naman, kaya kung mag-ice yan, pwede kang dumaan. So parang lumalakad ka ng tubig.
maramdaman na humalakad ka ng tubig. Pero si Jesus is walking on the lake talaga. Lumalakad talaga. Pumupunta doon sa kanyang mga disipulo. Kasalukuyan naman. Imagine na because of the wind, ano? Next verse din natin. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Remember, nagkakaroon yung lake because malakas yung bagyo. Pero lumalakad si Jesus. Parang nagsusurfing, ano? Parang nagsusurfing si Jesus. Yan. They were terrified. Sabi nila, it's a ghost. Yan. It's a ghost. He said, and cried out in fear. Kaya, nakita natin dito, ang dati al-alaya. May ghost talaga. Ang problema, pinagkabalan nilang ghost ni Jesus. Ang maganda dito, he said, and cry out in fear. Yan. Talagang takot na takot sila at sila umiiyak na may katakutan. Next verse. But Jesus immediately said to them, take courage. Take courage. It is I. Don't be afraid. Hallelujah. Tingnan ninyo ito Kasalukuyan yan, dumaan si Jesus, pumunta sa kanila. Kaya sabi ko, in the darkness of your life, I tell you, God will show Himself. Tapos ano ang nangyari? Yan, natatakot sila. Sabi ng Panginoon, take courage. It's I. Huwag kayong matakot. Ako ito. Alam niyo yung paglakad ng Panginoon sa lake? Bumabagyo, nag-aalon, pero lumalakad. Anong minsan ito? Tapos sabi na, huwag kayong matakot. Ako ito. Ang mensahe ng Panginoon sa kanila, lumalakad, tingnan ninyo. It's a wind, it's storms that I'm walking. The storms of life is there under my feet. And I've given you the authority. That's why testing, troubles, typhoons is under our feet. Under our feet. And sabi, take courage. It is I. Ako ito. Ibig sabihin, in times of storm, typhoons is there, but badakanan niya, Jesus. It's I. Yeah? Ibig sabihin, God is in control. Amen. Ako ito. Inaapakan ko. And it's I. I am in control. Don't be afraid. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, ang galing Di ba kasalukuyan na natutrouble sila? Kaya, whatever testing, whatever trials na darating sa buhay natin, remember, itong mga disipulo, they are obedient. They are just following the command, right? But trouble will come. But God is praying for them. The trouble is becoming worse and worse. And we could see that Jesus went out to them. Pumunta doon sa pinaka-dark part of the night. Si Jesus showed Himself to them. At sabi niya, walking on the lake. Sabi niya, take courage. It is I. It is I. Ako ito. I am in control. My dear, mga anak ko, mga disciples ko, I am in control. Huwag kayong Kaya pala, kung darating man ang pinaka-dark
sa buhay natin. Darating man ang bagyo sa buhay natin. Darating man ang mga typhoon sa buhay natin. God is there. Praying, God is there interceding. And God is there saying, I am in control. I am in control. Be strong, be strong, be strong. Yan ang mensahe ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya napakabuti ang Panginoon. Napakabuti ang Diyos. Kaya marami kong sinasabi din sa kapatid ko, be strong, be strong. God is in control. Kahit sinabi ng doktor na, ganito na ang buhay. Pero siya ang may hawak ng buhay. Amen. Amen. Hindi doktor ang may hawak ng buhay. Si Lord ang may hawak ng buhay. Amen. It's good ang sabi ng doktor, kasi trabaho naman. Pero makita naman natin, maraming ginagawa si Lord na may hawak. Maganda yung sana naman. God is in control. At ito din ang pinaghahawakan. Yan, ito ang pinaghahawakan natin. Siya ang may hawak ng buhay. Siya ang may hawak ng hininga. Siya ang may control ng typhoon. Siya ang may control ng hangin. Siya ang may control ng ulan. Siya ang may control ng lahat. Kaya sabi niya, take courage, it is time. Don't be afraid. Don't be afraid. What is the next verse? Lord, sabi niya, if it's you, Lord, kung ikaw yan, may pag-aalinlangan na. Mayroon, hindi nawawala yan. Kaya ang kalaban ng faith is doubt. Pero maganda. If it's you, sabi ni Peter, tell me to come to you on the water. Ibig sabihin, tingnan ninyo, kahit pa paano si Peter, willing na makicommunicate kay Lord. Willing na lumapit pa rin kay Lord. Sabi niya, Lord, kung talagang totoo na ikaw, tell me to come to you on the water. Maganda yun, ano? Kahit may doubt tayo, pero willing pa rin tayo na makipag-communicate sa ating Panginoon. Hindi nawawala ang doubt. But you see, Peter is, alam niyo si Peter, isa ang pinaka-darosulos na, apostle. Yeah. Well, di ba kung naman niya, ako yun, yung sakak ng tinugasan, amin di ba? Isa naman yung pinsan, amin di ko sa mga pagpulo ikaw ng sakak, ako yun, yung sakak lang, kung naman yan. Tatamanan ko na, musika dahil ang ako ka naman. Sige, maganto, umayak, ako tinanong, wala na. Next verse. Ano nga pinangyari? Come! See? Sabi ni, ang napakaganda dito. Kasi, siguro medyo malayo sila, malayo sila. Pero, nagko-communicate, may instance siguro. Nagko-communicate, kung ikaw yan, tingnan ninyo, talagang natestin din yung faith natin. Pwede naman dumating si Jesus doon mismo sa, doon sa bangka, di ba?
Talagang si Peter, believe ka? Action agad. Oo, action agad eh. Sabi ni Lord, oh my God, sabi niya, halika, come, sabi ni Jesus, ay bumabayan without thinking. No? Bumabayan, hindi niya inisip, basta inconsiderate niya, noon sa salita ng Panginoon, come. Sabi niya eh, walang ano, paano ako makapunta? Try muna. Oh, hanap ako na, itry ko muna, Lord. Pero ayan, action agad. Action agad. Pumunta siya. Oh, siya ang nakalakad sa lahat ng disipulo, sa lahat ng mga disciples, sa lahat ng mga heroes of the Bible. Siya lang ang nakalakad. Amen. Yung mga Israelites doon sa Red Sea, hindi sila lumakad sa tubig. Lumakad sila sa dry land. Lumakad sila sa dry land. Pero si Peter, talagang lumakad siya sa tubig. Hallelujah. Sabi ko nga, halos tayo tumanggap na ito. Di ba sa Chimchachoy, malapit yan, pwedeng malakad. Eh, magbayad ka pa ng ferry, pwedeng malakad, di ba asita? Yes. Kung kahit dito lang kaya wow, siguro ikaw ang Diyos sa buong mundo. Magbayaran ka. Imagine that, lumakad ng tubig. Yan. Napakaganda. Pero ito, but when he saw the wind, ayan na. He was afraid. Alam niyo, makita natin dito na kung minsan ang faith is ganito. May time na parang bababa ang faith mo. Kung time na bababa ang faith mo, doon mo makita ang wind. Yes. Doon mo makita ang storm. Pero kung mataas ang faith mo, sinasapawan ang faith mo ang storm. Amen. Kaya yan ang nangyari. Siguro, imbis na si Jesus kasi ang nakapokus, tinaliyang nandiyan, storm. Kaya, when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink. Beginning to sink. Iniisip ko, sabi ko, paano beginning to sink? Diba? Eh, ang tubig bigla kang na, diba? Bigla kang na, dyan, makukulog dyan. Pero, dito ang mensahe dito. Kung once na itingin natin, ang mata natin sa mga pagsubok, mga typhoons, mga troubles sa buhay, doon mag-i-start na bababa ng faith. Doon mag-i-start. Kaya, ibig sabihin, huwag mong i-focus doon sa typhoon. Itingin mo kay Lord. Because the Lord is bigger than the typhoon. Remember, the wind and the typhoons, inaapakan lang ni Lord yan. And because the authority was given to us, gusto ng Panginoon na ilagay din sa isipan natin ang mga pagsubok sa buhay nandun lang under our feet. Under our feet, no? Beginning to sink. Cry out, Lord, save me.
nag-i-start pa siya, sabi niya, nag-cry out kay Lord. Si Lord ang kanyang nilapitan. Si Lord siyang tumingala. At sabi na, Lord, save me. Alam ninyo, expert na fisherman si Peter. Pero sabi niya, noong nag-start ng mag-sing, sabi niya, Lord, save me. Pwede naman lumamoy eh. Isn't it? Pwede naman lumamoy doon at babalik sa bangka. Or pwedeng lumamoy at doon patungo pa kay Jesus. Pero sabi niya, Lord, save me. Expert ito na, na fisherman. Impossible. Ang ng among naglamoy. Taga-Mountain Province lang at yan ang naglamoy. Namalutihan nga among naglamoy na taga-Mountain Province. Apay ang galing tili. Bye-bye. Bye-bye, Chay. On the beach. Ganda mountain. So ang kamay ay ang estudan. Ikumpara mo ti taga-baba, awan, na makasalat mo. Yan. Diba? Yan. Next verse. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. Tingnan ninyo, kung alam natin kung saan tayo tumawag, ang kamay ng Panginoon nakakanda so that He will lift you up. Amen. Pero kung hindi siya ang nagtingalain mo, kung hindi siya ang lapitan mo, kung hindi siya ang tawagan mo, ay daliw. Hindi mag-response. Pero kung siya ang lapitan mo, siya ang tawagan mo, ang kamay niya nandito. At sabi niya, you of little faith, he said, why did you doubt? Ang magpaliit ng faith is doubt. Kaya talagang yung kalaban ng faith is doubt. Kaya ayaw ng Panginoon na doubt tayo. Ayaw ng Panginoon na doubt tayo. Next. And when they climbed into the boat, iniisip ko, sabi ko, di ba naglakad si Peter? Tapos, so ibig sabihin, naglakad si Peter, bumaba siya sa bangka. Tapos naglakad siya toward Jesus, sabi niya. Pero hindi pa nakarating kung saan si Jesus. Ay nag-start na mag-sink. Tapos tumawag kay Jesus. Then Jesus lift out his hand. Tapos sabi niya dito, and when they climbed, nirebuke niya Jesus, sabi niya, you of little faith, why do you doubt? Pero in it na si Peter. Tapos sabi niya dito, and when they climb. May isang ni Peter na bumaba. Tama? May isang si Peter na bumaba na lumaan. Pumunta kay Jesus. Pero sabi niya, when they climb into the boat, kasama niya si Jesus. Ibig sabihin, from kung saan niya inilift up si Peter, ibig sabihin, naglakad silang dalawa. Ibig sabihin, naglakad silang dalawa. Dahil sabi niya, when they climb into the boat, diba? Noong pumasok na sila, nag-ano na sila sa boat, the wind died down. Or, ganito, kung hindi man sila naglakad, at ang boat ang pumunta kung saan sila, ibig sabihin, nakatayo pa rin sila doon sa
Tubig. Di ba? Let us just read that between the line. Ang galing naman. Kung ilang minuto na ilang time. Yung paras na ni Peter kay Kastan. Galing na. Siguro. Kung pumunta naman sila sa boat, ibig sabihin, dalawa sila, nag-partner sila na naglakad. With the miracle of God. Wow naman. Wow naman. You see, as we go deeper to the Word of God, there are some revelation that God is giving. So, sabi niya, and when they climbed into the boat, the wind died down. Apag sarap dalang, injay bangka, nagsarap down. Hallelujah. So, makita natin doon na kahit nung lumalakad si Jesus, nagkaganon ang bangka. Nabuhan pa rin yung wind. Kahit nung lumakad si Peter, nagkaganon pa rin yung wind. Pero nakalakad. Ang ganda, no? Praise God. And next, alam ninyo mga kaibigan, kung kapartner ninyo sila, nandoon yung peace of mind. Nandoon yung kalmado sa puso. Dahil kasama mo, kahit in the midst of the storm, hindi ka pababayaan nila. Yan ang bintahin kung ikaw ay nasa Panginoon. Yan ang bintahin kung kasama mo si God. Next verse. Ay, hindi pa nagtapos yun. Then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Amen. Ay, mayroon palang may isasabit pala ang kasama sa boat. Wow naman. Masasabi pala na mapalakas sila. Masasabi pala na ang fear nila ay it will turn into worship and appreciation to God. Kaya, alam natin na tutrubol din sila. Tutrubol yung nanoon sa akin. Pero noong umakyat sila, Jesus at saka si Peter, nagkalma. So, nag-relax din sila. Ang ginawa nila, then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Kaya, pati pala ang nasa, nasa boat, nagdadap din sila. Kaya nung nakita nila, naramdaman nila, sabi nila, truly, you are the Son of God. And the next verse is, when they had crossed over, kaya ibig sabihin, nagpatuloy sila. When they crossed over, tingnan ninyo, in the midst, in the midst ng kanilang paglakbay. Tandaan ninyo ito, si Lord ang nag-commander o ninyo. Pero natulog sila. Pero rinescue ni Lord sila. Yeah? Rinescue ni Lord. Hindi pa tapos ang lakbay. Kaya yan, when they had crossed over, ibig sabihin, nakadanodan. Yeah? When they crossed over, they landed at Gethsemane. And the next one, next verse. And when the men of that place recognized Jesus, He sent word to all the surrounding countries. People brought all their sick to Him. Ay makita natin pala, tingnan ninyo ito.
saan ang direction, kung mag-obey ka sa ida-direct ni Lord, there is a next mission. Mayroon at mayroon susunod na gagawin. Ha? Kaya, kung matatapos pala ang mission mo dito, talagang dadalhin ka ng Panginoon sa iba. May mission ka naman. That's why if God will open another, then you have something to do there. People brought all their sick to Jesus, to Him. And next, invite Him to let the sick just touch the edge of His cloak. And all who touched Him were healed. Hallelujah. Amen. And amen and amen. Kaya it's good to obey. Sabi ko, kahit tayo'y obedient sa Panginoon, hindi mawawala ang bagay sa Panginoon. But the good thing is, there is Jesus praying for you. And in the midst of the darkness part of your life, God will show Himself to you. Kaya, ayan, mga kaibigan. Kaya, nakita natin dito. Kaya huwag natin sinasabi, Lord, obedient naman ako. Lord, ginagawa ko naman. Lord, but, remember, if God allowed it, He is in control. Amen. He is in control. Amen. Let's all stand. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Lord, sa salita mo. Wala po kaming ibang pinagbabasihan sa lahat ng buhay namin bilang Kristiyano, kundi ang salita mo. Salamat po, Diyos, dahil ang salita mo kailanman, Panginoon, hindi mo ito tinatalikuran. Your word give us strength and direction, which way to follow and how to live in your presence, despite of many circumstances, despite of typhoons in life, Lord. As long as we will come before you, Lord, you are there. Thank you, Lord, for you are our victory. Thank you, Lord, for you are our everything. Trials, typhoons, if you are in our lives, you are in control. And everything is under our feet. Thank you, Lord, because you are our all in all. We are nothing without you, but we have everything if you are in us, Lord. Father, we glorify you. We just commit everything, Lord. Ano man ang problema, ano man ang mga typhoon sa buhay namin. Alam po namin, you are in control. Kaya salamat po, Diyos, dahil nandyan ka. Hindi mo kami iniiwanan. Even in the darkest part of our lives, Lord, you will come and show yourself. Even in the midst of the typhoons, you are there, walking on the lake, giving us the message that typhoons are under our feet. Father, thank you. Bless your people. Bless each and every one. Continue to strengthen us. Continue, Lord, to teach us how to cling to your promises. For your promises is true, Lord. And you will never fail your word. Father, thank you. Bless now your people. In Jesus' name. Amen.